the Ganda ng equilibrium Eve, ganda ng Eve pick, which honestly. I was made for. So now, with this Eve, makikita natin na yung lineup na meron yung RSG Philippines ay sobrang papasok talaga. Pag naglatag na ng real world manipulation si Aqua into this Eve, kailangan lang maging mas careful, I would say, ng TLPH into going on to these fights. Because now that we have been seeing this lineup, medyo makakalamang talaga yung Raiders in terms of entirety ng game. Yep, actually yung early game, crucial to for RSG, lalo pat lamang sila sa early game. Pwede nilang i-replicate yung ginawa ng Liquid PH versus Smart Omega last week na inunahan sa jungle dito yung kalaban nilang jungler. Both the Cho and the Khalid can go level 1, invade na nila yung jungle kahit flickera nila just to get the early game advantage. Kita natin yung isa sa mga picks dun sa scrims na medyo win streak talaga ang RSG. But TLPH has the Matilda in the mid lane. Casters, pasok. Mapapagana nga ba ang Matilda mid lane mula dito sa Team Liquid PH o magtutuloy-tuloy Welcome to ang Mobile RSG Philippines? Legends. Ladies and gentlemen, game number 1. RSG Philippines versus Team Liquid. Burrito at Ate Muchantel. Exciting to kasi ngayon na lang uli ako halos nakakita ng Matilda na mid lane. Oo, tsaka yung mga ganyan kasi, palikutan niya ng utak ko baga, kung paano nila pagaganahin yung mga gantong klase na mga heroes. Tsaka kung iisipin mo, no, may Julian ka na tsaka Matilda, yung poke na kaya nga gawin as early as possible. So ito muna, mga pokes talaga agad yung nakikita natin. No? Umpisa mo na ng laban natin. Ito na yung Khalid ni Bor. So medyo may paghiwa lang na gagamitin sa moment na yon. Mala shawarma moves. But yeah, it's more on the orange buff muna para sa TLPH. Parang pinaparamdam dito ng RSG Philippines yung ginawa ng Team Liquid PH kahapon. First blood kaagad para kay Saida. Napaganda para dito sa TLPH. Yung control nila was there. RSG, nandun naman yung gusto sana nilang gawin, nakulitin yung kanilang kalaban. So everything is the usual pa lang naman para dito sa ating dalawang kupunan. Si Irad, by the way, ay nagpupunta din doon na sa jungle area ni Zaida. So kakaiba din yung community prediction pala natin. Oo nga, sobrang laki no, para dito sa Team Liquid PH. Kasi nga naman, alam natin na medyo nasa slump din ang RSG Philippines. Pero may ginagawa din si Irad na pag-shadow out. Pero ang ganda ng, sabihin natin yung ikot dito na ginagawa ng Team Liquid PH habang 2v2. May bandang ibaba, Light ay aatras. Zaida, nandun yung Pokes. Sakit na, kalahati yung buhay nila dito Oo, napaka-importante ng mga ganyang poke, lalo-lalo na pag may mga malaking objective na pwede contest ng mga players at ng mga teams. So more on salubungan lang muna ang ating makikita. So parang ano na to parang sabi natin week 7. Lahat ng mga pwede mong ilabas ay kailangan mo nang ilabas. Probably ganun din, kaya nakakita tayo ng Khalid din for Nibor. So ito na yung turtle, sinisimula ng side ng TLPH. Si Light and then dito for the vision, Nibor as well ay ready na rin. Pero sa side na pa rin, makakakuha dito ng pagong. Uy, pero ngayon si Nibor naman lilipad. Itong si Sanji. At nakakuha na ng kill dito ang Team Liquid PH habang pasok na naman. Napagandang final slash na simula sa Sanford at siya rin natatapos doon sa buhay ni Aqua. So 2-0 na agad para sa TLPH at sinisimulan pa nga dito ni JP na palayo pa sa ilalim ng Cory. Kaya naman double kill na para kay 4D nung moment na yon. Okay, may number 1 na kagad sa kasalanan dito ni JP. Nahuli itong si Light. At dito tayo dapat pumuusin sa mga ginagawa ni JP. And alam naman natin, kapag mga ganitong klaseng hero ang kanyang gamit, mag-i-expect ka talaga na sulit yung mga implosion. Tino mo may pag-delay pa siya na ginagawa. And yung mga ganyang klaseng galawan, malaking impact yun. Lalo na pag jungle cut, nagmamadali kang kumuha ng mga resources mo. Kasi nabigyan din si Irad kanina, napakaganda na sinabi mo yun. Kasi the more nade-delay ka, the more na hindi mo mahahabol yung jungle ng kabilang team. By the way, pinag-uusapan natin yung hero ni Sanji dito, which is Matilda. Naka-CD reduction pala yung 5%. Sinabi natin, parang ang term nila na ngayon ay only yung first skill niya. Tapos meron pang cooldown reduction. So imagine again yung pokes na sinasabi natin, hala 5 man. Ganun limahan dito. Si Light nakakita! Pero sisipa pa rin, flicker at mag-shoot po out. Mukhang mabaliktad pa nga, pero nga lang si JP ay napatay na nga dito ni Aqua. Si Sanji naman medyo masasaktan doon sa real world manipulation. Nibor almost low on life. Pero may quick sun guard. Grabe yung yung tension nung moment na yun. Imagine mo nasa 3 minutes pa lang tayo ng laban na ito. 5 na kagad din nagsasama-sama mula sa Team Liquid PH. And dito mo masasabi na na yung composition talaga nila design para sa mga ganong klase. Pero ang ganda ng sipa
na ginawa dito ni Light. Hindi nga nakapindot ng, kumbaga, ang ginawa na lang dito ng Team Liquid PH. Sige, bigyan na natin si Daddy Japes. Trade na lang sana tayo ng isa, pero hindi kasi ganun at hindi pumabor sa kanila yung naging laban na yun. Oo, so eto na. Eto na din yung laban natin sa may bottom lane. Yung sungkitan at saka yung Desert Tornado habang Eternal sisimulan at kinuha na nga dito ni Zaida. So far things are looking good para dito sa TLPH. Now Aqua naman has the glowing wand para dito sa ating game. Okay, ilang segundo na lang ay mawawala na rin yung mga energy shields. And ito yung nakakapagtaka, no? Walang fully nakapag-capitalize. Dahil nga naman puro action ang kanilang pinapakita dito. Very cutie, available na rin yung kanyang corrosion sight. So, kaya pala din bumabaon na yung mga damage niya kanina nung nagkumpulan sila doon sa may bandang gitna. And maagang Demon Hunters naman para dito kay Jose. Kasi nga naman, ang daming frontline hero. May shield pa from Sanji. And yun talaga yung kailangan mong sagutin. Pero may sagot ata dito Team Liquid. Implosion para kay JP. At dyan, tatargetan na nga dito si Iradi na makakatakas pa. At pwede pa yata diretsuhin. Dahil ginamit na rin yung conceal. Sasalubungin yata ni JP. Pero nandito na rin si Aqua. So 3 laban sa apan. If ever dun sa may bottom lane. At merong pokes na gagawin. Dito yung mga players. Pero disiplina pa rin ang paiiralin. At ang nakakapagtaka dito, no, hindi naman ganun kataas yung clear wave dito ng Team Liquid PH, pero napakabilis kasi nilang mag-clear dito. Dahil nga, sama-sama sila nag-clear. Kagaya niya, nag-clear dun sa gitna, ibinigay dito kay Benny Cutie, at na-transition kagad sila doon sa may top lane. At kailangan sagutin ito ng RC Philippines kasi in terms of rotation, mabilis talaga para sa Team Liquid dahil meron silang guiding wind mula dito kay Sanji. Oo, tsaka meron pa nga damage din pa nagkataon, di ba? Doon sa habang lumilipad. So dito sa may top lane talagang hindi tinatantanan. So mainit ang nangyayari. Pero again, yung disiplina na binabanggit natin ay nandito para sa ating dalawang kupunan. Pagandahan lang to ng pasok talaga eh. Pagandahan na ng setup play manggagaling dito kay Libor or kahit nga kay Light. Kasi kanina yung 5. Oo. Pinasok niya pero may sagot din lagi kasi yung TLPH. But so far, lamang sila dito in terms of gold. Ang magiging katanungan na nandito, no, papaano yung instant kill mula dito sa RC Philippines? Kasi normally kapag meron kang Chono, sinasamahan niya ng mga carry, sinasamahan niya ng mga burst type ng mga mages. Pero kasi ang napili nila dito is yung continuous damage na magmumula dito kay Aqua. Pero again, nag-agree ako doon sa sinasabi ni Midnight na maganda nga yung river manipulation dahil nga doon sa team fight presence na meron ng Team Liquid. Pag nagsimula na yung laban, nagkumpulan na sila, tsaka lang papasok si Aqua. Lalo na naka-purify din naman siya dito. So, kailangan lang maging maingat dito ni Aqua. Lalo na may isang gun na siya. Oo, so yung ano din kasi reward manipulation by the way ni Aqua parang lagi nakagilid. Yung kakaiba yung yung pwesto. Oo. Parang lagi nakalikod doon sa direksyon na pupunta ng mga players. By the way, habang ina-explain natin yung reward manipulation, nakuha na pala dito ng TLPH. Yung Turtle, Certain Eagle. Para lang i-zone. Ito na yung reward manipulation na sinasabi natin at napalayo yung sipa doon kay JP. Kaya naman mabibigyan dito ni Irad. So malinis na pagkaka-execute para dito sa mga Raiders. Yung pala yung naging sagot dito ng RC Philippines. No? Wala silang instant eh. Pero pag marami kayo na kumupol doon, pero mga yatin kasama niya kasi si Saida ata may ipit. Kaya lang nandun yung saktong guiding wind. Oo, eto na si Sanford. Si Sanford ang nasa harap. Kaya naman si Aqua biglang nagitik. Shadow Kaya kill. si Sanford mapatay na rin. Napakita si Dude para kay Kusei. Si Sandy mawala ng buhay. Si Sanji ganun na rin. Pero lalabanan pa rin. Dito ng RSG. Irad with a kill. So 2 players down para dito sa TLPH. Yun yung nagiging problema dito ng Team Liquid PH. No? Right after nung combo ni Saida, kapag wala siyang napitas, kapag wala siyang nakuha, medyo bitin na yung damage nila. Lalo na nakamatilda kasi sila dito. So parang ang nangyayari na lang, nagiging additional na support or supporting system dito si Sanji. No? Kasi kapag after nung mga combo ni Saida, wala na siyang pandash, wala na siyang pantakas, yung sword niya, at nagamit na niya, isusunduin na lang dito ni Sandy. So kailangan nilang antayin yung mid to late game, lalo na naka-carry naman sila dito, no? Oo, so parang muna, kailangan kalmalicious lang muna. Kalma lang. Kaya pala nangyayari sa kanila ngayon, parang sinasagot lang nila yung gustong gawin sa kanila ng RSG. Kaya din pala very aggressive ngayon si Light, by the way, against them. So mainit ang nangyayari dito. Kung may hitmap lang yung ating laban, napakapula na dito sa side na to, tsaka sa may top lane. But looking at things right now, lamang pala si Benny Cutie, by the way, in terms of gold, laban na dito kay Kusei. Yeah, magigets mo rin. Kasi ang aga ng double lane niya, no? Kasi
kung iisipin mo on paper, Claude ay mas mabilis talaga mag-double lane. Pero kasi laging kasama ni Benny Cutie si Sanji, laging humahatid din si JP. So ang bilis nila nakakapag-clear at nabibigay talaga nila yung kailangan na gold dito kay Benny Cutie. Ngayon naman ay Lord ay available na rin. Nasa 9-minute mark na tayo. Nakabag si Nibor. Sama-sama na rin dito ang Team Liquid PH. Naka-flow naman ng maganda ang magkabilang koponan. Let's see kung sino ang magsisimula. Oo, baka bigla din sumipa pa nagkataon. So, hindi muna. Nakakatitigan lang muna yung mga players natin. Ito yung mga titigan na dapat bawal maihipan. Para hindi lumiko yung tingin. Kasi napaka-inam na ikaw yung makakuha ng gantong Lord agad. Para ikaw na yung mauuna dun sa kalamangan. Speaking of pag-una, no, nakauna na rin dun sa mga bush na gustong pwestuhan dito at Team Liquid PH. Lalo na, kompleto ang mga kits. Available din ang mga flickers and purify from Benny. So, yun, ay burst. Magiging call implosion! Tatlo sana yung tatamaan pero dalawa nakapag-flicker out. Yung isa, ginamit na rin yung Circling Eagle. Sino target nila? Papasok na rin dito yung Real World Manipulation. Apat na Sanji! players dito ang humabol kay Sanji. Pero may sagot dito na paggamit for Sanford. Meron pang vengeance para sa kanya. Killing spree na para kay Iran. May kita double kill para sa kanya. Oh no, tatlo bumagsak. Habol na naman dito si Nibor. Benny Cutie kailangan kumakas. Pero pa naman siya purify dito pero nakipag-normala na. Kaya lang hindi niya kinaya na bawi yung lead mula sa RSG kasama pang Lord. Nabaliktad pa nga dito na RSG. Dahil dyan, bumaliktad na talaga. Yung Lord nga ay kanilang nakuha. Pwede pang diretsuhin. So, una makakadepensa para sa may ibang mga resources ng TLPH. It's gonna be Sanford and Evenside. Pero anong nangyari doon? Akala ko ang ganda ng set ni JP. Actually, sobrang ganda ng setup niya. Dalawa na huli niya kasi nga nakapag-purify yung isa. Kaya lang kasi nabitinan sila dun sa damage. Una si Zaida, nagko-commit ng skill doon sa Lord. Pangalawa, pumasok si Sanji. Kaya lang wala siyang kit na pwedeng ipangpatay doon sa mga heroes na na-set-upan. At ang ganda ng counter-engagement na pinakita dito ng RSG Philippines to the point na nagsama-sama sila dun sa Real World Manipulation. At dito na kumbaga ito na ang punto na kailangang umiwas ng Team Liquid PH. Lalo na sa mga team fight kasi pwedeng sabihin na it's a trap lang eh. Oh, parang yung mismong Real World Manipulation naging trap. Oo. Para siyang naging kumunoy. Kasi dun din gumagalaw yung mga players ng RSG at that time. So hindi na makapasok dito yung mga players ng TLPH. So masisira na yung Torre dito sa may baba. And for TLPH, another Lord yata ang kanilang pwedeng gawin. Or pwede rin ipilit actually. Pwede ba yun? Parang si Sanji tsaka si JP yung lilipad, tapos diretso set. Pero depende kasi kung may purify na ulit si Ako eh. Oo, sobrang depende yan kasi kailangan mong piliin kung pang-engage ba yung Guiding Wind or pang-disengage. No? Kailangan mo mag-ingat dito kasi right after ng setup ni JP, kailangan makapagpatumba kagad kayo. Ang problema, kapag hindi kayo nakapag-takedown, may bawi. Maraming mga skills na pambawi dito ang RSG. Andyan si Nibor, puro AOE pa naman yung damage nila. So, I think nakikita na ng RSG Philippines yung downside ng ganitong klase gano'n mula sa Team Liquid PH. Ayun na naman, si JP nasipang may final slash para dito kay Sanford. Si Sanji pumasok na rin. Pero very cute, meron free hit na makita basic duet para kay Kusei. Nandun sa may likod, nandito sa may likod at meron sa harap. Si Irada ay unstoppable na, ang dami nangyayari! Si Kusei ngayon, 1v1 sila ni Sanford! Alis muna dito si Kusei pero nandun yung BMI. Atras muna dito magkabilang koponan. Pwede bang humabol? Pero ang magiging call na dito ni Sanford ay mag-clear doon sa may bandang itaas. Ang dami nangyari sa laban na yun, ha? Oo, sobrang dami nangyari. Nawala, kakagaling ko lang galing sa paus. Panoorin natin, we watch the instant replay. Ayan, tingnan natin. Galing sa Infinix, itong replay na to. Ayan, ang ganda ng implosion pero sobrang sakto nung Real World Manipulation. Pero ang ganda na naging call dito ng Team Liquid PH. Okay, asan si Aqua? Puntahan natin. Tatlo agad yung bumungad sa kanila. Pero may outplay dapat na magaganap dito. Kaya lang, rumespeto ang isa't isa. Rumespeto sa isa't isa itong si Kusei at si Sanford. Pero ngayon ay dahan-dahan na natin nakikita din yung damage ni Benny Cutie, ha? Oo, pumrihit siya nung moment na yun. So, 11-13. Guys, 13 minutes pa lang sa ating laban. So, meron na nga Lord dito na pwedeng pag-agawa ng ating dalawang teams. At grabe yung pulso. Pulsuhan kasi usually si Chu eh. Oo. Si Cho. So, grabe yung mga pulsuhan dito ni Light. So, lahat talaga ng mga sipa niya ay fino-full force dito ng RSG.
task force. Kaya every time na mayroong masisipa, automatic agad na parang medyo saglit na lang yung moment doon sa player na yun na makapagbitaw ng kahit ano ng mga skill. Kaya sumakto din, meron ng immortality si JP. Labanan na to ni Light at saka ni JP. At saka ang malupit dito, yung targeting na ginagawa dito ni Light, no? Parang sa 5 member na magkakasama, paano mo nahanap yung rightest target at masipa, no? And again, dito nagmamatter yung experience din na hawak-hawak ni Light, no? Medyo matagal na panahon na rin natin siya nakikita. And ngayon ay nagre-reflect na ito habang si JP naman, kailangan lang niyang tibayan dahil nga naman siya lang ang mag-check ng bush dito. Walang sino man ang pwedeng makauna bukod dito kay JP. Oo, tsaka siya talaga yung kailangan maging matapang kasi may hawak yung kalasag. Ayan na yung kalasag na sinasabi natin, implosion, tinawag na. Si Zaida makakakuha ng kill at papasok yata mga players. Double kill para kay Zaida. Shadow kill, si Light bigla yatang mawawala. Triple kill na para dito kay Zaida. At pwede dirotsohin yung Torre dito sa gitna. Grabe, sunod-sunod yung mga setup right after biglang final slash. Pero kailangan tumakas si Rad, the shadow out. Dire-diretso sila, 2 lang natitira dito para sa RSG, ha? Is this it? Mukhang endable ba? Ang call na TLPH. Ginamit din kasi yung kanyang Blazy Do It pero meron silang minion wave. Meron silang minion wave pero iba yung isang minion. Yung TLPH! At si Benny Cutie, tumatower lock lang. Kinakalbot lang yung base dahil TLPH para sa game number 1. Hindi kalmot, kundi mga shurikens ang pinaulan dito ni Benny Cutie. Ladies and gentlemen, isang malinis na clash lang. Natapos sa Team Liquid ang laban.